Dear Kuya Berto, magandang gabi po. Tawagin niyo na lang po akong Rico. Nais ko pong ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Ito po ay nangyari noong nakaraang undas sa probinsya namin sa Quezon. Tuwing undas, nakaugalian na ng pamilya namin na bumisita sa puntod ng mga mahal namin sa buhay. Dala namin ang mga pagkain, kandila, bulaklak at mga gamit para doon na magpalipas ng oras sa simenteryo. Parang isang maliit na piyesta ang undas sa baryo namin. May mga nagtitinda ng pagkain sa labas, may mga batang naglalaro at may mga nagkakantahan habang nagbabantay sa puntod. Pero nung taon na iyon, kakaiba ang pakiramdam ko. Habang nag-aayos kami ng mga dadalhin namin, ramdam ko na parang mabigat ang paligid. Tahimik ang bahay at kahit ang aso namin ay walang kibo. Nakaupo lang sa gilid at parang may tinititigan sa dilim. 7:00 na ng gabi nang makarating kami sa simenteryo. Madilim ang paligid at ang tanging nagsisilbing liwanag ay ang mga kandilang nakasinti sa bawat puntod. Hindi tulad ng dati na puno ng tao. Ngayong taon ay kakaunti lang ang naroroon, malayo sa mga nakasanayan kong tawanan at kwentuhan. Habang naglalakad ako, napansin ko kaagad ang kakaibang katahimikan. Para bang ang bawat yabag namin sa lupa ay umaalingaw sa buong simenteryo. At doon ko siya unang nakita. Isang matandang babae, nakaputing pelo, payat at nakaupo sa tabi ng puntod. Hindi ko makita ang mukha niya, Kuya Berto, kasi natatakpan ng laylayan ng kanyang pelo. At paglingon ko ulit, wala na siya. Habang inaayos ko ang puntod ng lola ko, napansin ko ang bakas ng kamay sa gilid ng semento. Hindi ito pangkaraniwan. Parang marka ng kamay na nasunog ng kandila. Malalaki at mahaba ang daliri. Kinilabutan ako pero hindi ko muna ito pinansin. Lumapit sa akin ang pinsang kong si Marco. "Huy, halika, maglibot tayo. Ang tahimik eh," sabi niya. Ayoko sana pero sumama na rin ako. Naglakad kami sa bandang likuran kung saan kaunti lang ang mga puntod. Doon namin napansin na may mga kandila pa ring nakasindi pero wala namang nakaupo. May mga pagkain din na nakahain, parang alay. Ang mas nakakapagtaka, amoy na amoy namin ang luto. Parang may adobo, pritong isda at sinigang, pero wala namang tao roon. Biglang may narinig kaming yabag. Mabilis, mabigat, pero wala kaming nakikitang tao. At nang sundan namin, malamig na hangin lang ang tumampi sa batok namin. Para bang may dumaan na hindi namin nakikita. Pagbalik namin sa puntod, tinanong ko ang tiyahin kong si Aling Lita. At ang sabi niya, pagundas, marami talagang kaluluwang nagpaparamdam. Mga kaluluwang hanggang ngayon ay hindi pa natatahimik. O kaya'y mga nilalang na matagal nang nakatali dito. Kinaliputan ako sa sinabi niya, lalo na nung maalala ko yung matandang babae kanina. 10:00 na ng gabi, dumami ng mga kandila ng nakasindi. Ang sementeryo ay punong-puno ng liwanag, pero ang pakiramdam ko'y mayroon talagang kakaiba. Hindi siya nakakaaliw, kundi nakakatakot. Parang bawat apoy ng kandila ay may mata na nakatingin. Habang nakaupo ako, nakatulog ako ng kaunti.
Nagising ako nang marinig ko ang mahina pero malinaw na pulong sa tenga ko. Bakit bumalik ka? Pagdilat ko, walang tao. Pero sa gilid ng paningin ko, nakita ko ulit yung matandang babae. Ngayon, nakatayo na siya. Nakaharap sa akin at dahan-dahang lumalapit. Habang papalapit siya, kitang-kita ko ang mukha niya, Kuya Berto. Walang puti ang kanyang mga mata. Itim na itim ito at ang ngiti na ay sobrang lapad na parang halos mapunit na ang magkabilang gilid ng kanyang pisngi. Natulala ako, Kuya Berto, hindi ako makagalaw. Nang hawakan niya ang puntod ng lola ko, biglang nagliyab ang kandila at umapoy ng malakas. Napaatras ako at muntik ng madapa. Ang sabi ng tiyahin ko, huwag kang tititig. Kaya ipinigit ko ang mga mata ko at nagdasal ng malakas. Habang nagdadasal ako ng nakapikit, ay unti-unting akong lumakad papalayo. At habang naglalakad ako papalabas ng sementeryo, ramdam ko ang malamig na hangin na parang sumusunod sa akin. Maya-maya pa'y nakalabas ako ng sementeryo. Pagdating ko sa bahay, napansin ng nanay ko na namumutla ako. Sabi niya baka sa pagod lang. Pero sa loob-loob ko, Kuya Berto, alam kong hindi lang iyon. Kasi bago ko tuluyang isinara ang pinto ng bahay, tumingin ako sa labas at sa di kalayuan ay nakita ko siya. Nakatayo, nakatitig at nakangiti. Hanggang yun tuwing undas hindi ko nakayang bumalik sa sementeryo. Bawat oras na magdidilim, bumabalik sa akin ang alaala ng matandang iyon. At sa tuwing nagsisindi ako ng kandila sa altar ng bahay, pakiramdam ko, naroon lang siya, nakamasid sa dilim.